Dear Kuya Poy, ako po si Marilyn, 26 years old mula dito sa Marilao, Bulacan. Ibabahagi ko po ang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Alam niyo po ba, Kuya Poy, na may multong tsismosa dito sa apartment namin? Opo, Kuya Poy. Totoo ang inyong narinig. Akala ko dati ay gawa-gawa lang ng mga kapitbahay ang kwentong ito para takutin ako. Dahil mag-isa lang ako na nakatira sa inuupahan ko. Pero isang gabi habang nagkakape ako sa terrace, ay may narinig akong bumulong. At ang sabi, "Uy, si Carmen daw, may bagong kabit." Napalingon agad ako. Wala namang tao. 12:00 na ng hating gabi yun. Tahimik ang paligid pero tuloy-tuloy pa rin ang bulungan na naririnig ko. Akala ko nga ay may nagbibiruan lang sa malapit sa lugar ko. Pero pagtingin ko naman sa halamanan, ay meron ngang babaeng nakaduster, nakapusod ang buhok at may pamaypay pa. Pero oras na ng gabi. Para bang kauuwi lang galing sa isang barangay meeting. Pero sabi ng mga kapitbahay ko na nakausap ko tungkol dito, ay meron palang tumira sa dati kong tinutuluyan. Kahit patay na daw, ay tsismosa pa rin. Hindi ko alam kung tatakbo ako sa takot o matatawa na lamang sa sinabi nila. Biruin nyo, multo na nga, pero marites pa rin. Simula noon ay halos araw-araw ay binibisita na nga ako nitong marites na multo. Hindi naman siya nananakot, Kuya Poy, pero lagi siyang may daladalang balita. Minsan pa nga ay naringgan ko siya ng ganito. Alam mo ba, yung ex mong si Carlo, may bago na. Pero huwag ka mag-alala, pangit naman at hindi ka naman lugi. Kuya Poy, tawang-tawa ako doon sa narinig kong yun. Pero totoo pala ang mga narinig ko. Kinabukasan kasi ay nakita ko sa Facebook na may post si Carlo kasama ang bago niyang girlfriend. At naisip ko tuloy, aba, accurate si Chaluming sa chismis niya. Ngayon, sanay na nga ako sa bigla na lang na tumadaldal na multo. Ang sabi niya ay hindi raw siya makaalis sa mundo kasi nung nabubuhay pa siya ay wala raw siyang madalas na nakakausap. Nakakapagkwento lang daw siya kapag merong chismis sa paligid. Pero kapag may problema o dinaramdam siyang personal, ay walang nakikinig. Noong nakaraang undas, Kuya Poy, ay may kumatok sa pintuan ng inuupahan ko. At pagbukas ko nga, wala namang tao. Pero may kapirasong papel na nakasabit at nakalagay, "Huwag kang mag-alala, Marilyn. Ako pa rin ang unang magbabalita sa'yo." From Chaluming. Ewan ko ba, Kuya Poy, pero minsan naiisip ko, baka blessing na rin ang tsismosang multo sa apartment ko. At least, libre ang update. Alam kong kakaiba ang kwentong ibinahagi ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Pero umaasa pa rin po ako na mababasa ninyo ito sa programang Dear Kuya Poy. Ganun po pala ang mga multo, Kuya Poy. Kapag walang nakikinig sa kanila noong nabubuhay pa sila, na itutuloy pa pala nila sa kabila ang pagiging tsismosa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, pero natatakot pa rin paminsan-minsan.
Marilyn.